Wika. Ang wika ay ginagamit natin sa pakikipagdalastasan sa araw-araw na ating pamumuhay. Ang wika, dialekto at lingwahe ay ilan lamang sa mga salita na may kaugnayan sa wikang pambansa. Ngunit ano nga ba ang kasaysayan ng wikang pambansa natin? Sa bidyong ito ay malalaman natin kung ano nga ba ang mga mahalagang pangyayari at mga impormasyon ang patungkol sa wikang pambansa. Kaya tara na't samahan niyo kami na tuklasin ng mga ito. Sa panahon ng ating mga ninuno, mismo ang baybayin na nagsimula sa alibat at tinuturing na sinaunang pamamaraan ng pagsulat. Ito rin ay matatawag na syllabic writing or pagpapantig. Noong 1604, si Padre Benco Chirino ang nagpatunay na may sariling kultura ang mga Pilipino bago pa man masakop ng mga Kastila ang bansa. Matatandaan din natin noong 1521 ay dumating si Ferdinand Magellan sa Pilipinas. Noong 1605 naman ay dumating si Legazpi upang sakupin ang bansa. Ipinag-utos ng hari ng Espanya na turuan ng wikang Kastila ang mga katutubo, ngunit hindi na ituro ng mga Kastila ang kanilang wika. Sa halip ay sila ang nag-aral ng wika ng mga katutubo. Ngunit kalaunan ginawang sa pilitang pag-aaral at vernacular ang kanilang ginamit ng wika. Wikang Kastila sa pagmamahalan or vernacular naman sa mga paaralan. Sumulat ang mga praile ng mga diskronaryo, naging bihasa sila sa katutubong wika at ito ay kanilang ginamit sa pagtuturo ng katekismo. Panahong Revolusyon o Kamulatan. Sa panahong ito ay namulat ang mga damdamin at kaisipang makabayan ng mga Pilipino. Ito naman ay pinangunahan ng mga pangkat ng mga elestrado na katulad nila Rizal, Luna, Del Pilar at iba pa. Sa panahong ito rin, naisulat o naitala ang kartilya ng Katipunan na nakasulat sa wikang Tagalog. Noong ikaunang araw ng Nobyembre 1897, sa pamamagitan ng Saligang Batas ng Biak na Bato, dito nakasaad na ang wikang Pilipino ay magsisilbing wikang opisyal ng mga Pilipino. Ang pagdating naman ng mga Amerikano ay nagbunsod ng malaking pagbabago sa kalagayang pangwika ng Pilipinas. Nagpatayo naman ng 7 pambayang paaralan sa Maynila at naging unang guro ang mga Amerikanong sundalo na nagturo ng wikang Ingles. Sa panahong ito rin naman ay nagkaroon ng pagbabawal ng pag-aaral sa anumang bagay sa mga Pilipino. Nagkaroon din ng diskriminasyon sa patungkol na kapag lokal ang mga bagay, ito ay magiging baduy or matatawag na cheap. At kapag naman imported ay rich or maganda at magarbo. Panahong ito rin ay nagkaroon ng alpabeto na kung saan ang A ay para sa apple. Nagkaroon din ng saling wika na kung sa ating tatawagin ngayon ay Taglish or Engalog. Mako naman tayo sa huling panahon na kung saan ay ang panahon ng mga Hapon, na kung saan sumiklab ang pangalawang digmaang pandaigdig o World War II, na kung saan naman ay nagsarado lahat ng mga paaralan. Ngunit sa muling pagbubukas ng ating paaralan noong panahon ng mga Hapon, ginamit naman ang wikang katutubo bilang panturo sa mga estudyante. Pagitan naman ng paaralan ay ipinalaganap nila ang idolehiyang Hapones. Hapones na makalimutan ng mga Pilipino ang wikang Ingles na siyang tinuro sa atin ng mga Amerikano. Ito ay umunlad ang wikang bansa at umunlad rin ang panitikang Pilipino. At kung saan ipinatanggal sa kurikulum ang wikang Ingles at sa pilitang ipinalit dito ang wikang pambansa at wikang Nipongo. November 30, 1943 naman ay nagkaroon tayo ng kautosang tagapagpaganap bilang 10 na kung saan ay nakasaad na ituturo ang wikang pambansa mula elementarya hanggang kolehiyo. Noong Enero 3, 1944 ay binuksan ang isang surian ng mga Tagalog na kung saan ay magtuturo ng wikang pambansa o Tagalog sa mga guro na hindi marunong magtagalog. Ay maganda dahil wala ni isang kumontra dahil lahat sila ay takot sa mga Hapones. Yun lamang sa bidyong ito. Maraming salamat sa panonood at sana ay marami kayong tutunan sa kasaysayan ng wikang pambansa natin ngayon.